Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng maharap si Vice President Sara Duterte sa kasong paglabag sa anti-terror law. Batas na pinirmahan mismo ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI na nagsilbi ng sabpina, pagpapaliwanagin para riyan ang bise, pati sa reklamong grave threats. Kasunod ng umunay banta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Pinahaharap ang bise sa tanggapan ng NBI sa Biyernes at ipatatawag din ang iba pang kasama niya sa paggawa ng video. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Emil, Vicky, yung sabpina naman ay para bigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ano ba yung sinabi niya tungkol dun sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at saka sa House Speaker, at para malaman na rin ng NBI kung meron ba na reklamo o complaint na pwedeng ihain laban sa kanya. Ang tinitingnan at base dun sa sabpina na inihain ng NBI ay pwede bang pumasok ito dun sa anti-terror law. Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong ang sabpina para kay Vice President Sara Duterte. Wala noon doon ang bise kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa sabpina, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa Biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sino messenger para i-reset. kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. Isinabpi na ang bise kaugnay ng mga sinabi niya na kapag pinatay siya, may kausap na siya para patayin din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Kami, marami ng mga political, wag magalit sa akin, circus. No? Hindi kami nakikialam. Tahimik lang ang National Bureau of Investigation, but this is a serious matter. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang press conference ni Duterte kung may nilabag itong batas. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed mastermind. Siya nagsalita na siya papapatay niya si Presidente. Kailangan patayin si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. So, yan ang gusto naming i-clarify. Pero paglilinaw ni Santiago, hindi naman ibig sabihin na ito na talaga ang ihahaing reklamo kay Duterte. Mabigat ang kaso na paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa ilalim ng Republic Act 11479, ang sinumang masasaklaw nito pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at ididine ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong ma-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Pwede rin buklatin ng Anti-Money Laundering Council Authority ang kanyang mga ari-arian at bank deposit at i-freeze ito. Pwede rin siyang tiktikan o surveillance sa utos ng korte. Hindi pa namin sinasara ang aming investigasyon. Diyan kami maglalaro. Depende sa ebidensya na aming nakuha at sa magiging ebidensya na ipipresent naman ni Vice President Sara. So talagang this will be a fair investigation, impartial. Hawak na ngayon ng NBI ang video ng press con ni Duterte. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot sa paggawa nito tulad ng mga staff at maging ang mga dumalo dito. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig, itutuloy pa rin nila ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi naman muna magsalita si Duterte dahil hindi pa raw niya natatanggap ang sabpina.
Vicky, ayon naman dito kay NBI Director Jimmy Santiago ay wala pa naman timetable. Hindi pa niya alam kung kailan matatapos itong investigasyon ng NBI at wala pa din namang schedule kung kailan ito maihahain sa Department of Justice para naman sa isa pang pagdinig, yung tinatawag na preliminary investigation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Dumipensa si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga binitiwang banta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at House Speaker. Taken out of context, umano siya. Sabay silip sa aksyon ng gobyerno kaugnay sa mga noong pa'y banta rin sa kanyang buhay. Yan ang tinutukan live ni Marisol Abduraman. Marisol? Mel, muling nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay yan sa kanyang mga naging pahayag laban kay Pangulong Marcos. Bukod sa paggiit na hindi niya ginamit ang salitang assassin, mangyayari lamang daw ang sinasabing pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay pinatay din. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first, so now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Yan ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa mga binitawan niyang pahayag ukol sa planong pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ng bise, taken out of context daw siya dahil mangyayari lang naman daw ang kanyang sinabi kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Ang tanong ni VP Sara sa Presidential Security Command, bakit daw walang nagiging aksyon sa anyang mga banta sa kanyang buhay na nagsimula raw nang magbitiw siya sa gabinete. Why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and the OVP personnel? Hindi na muna idinetalye ng bise, pero meron daw siyang listahan ng mga banta sa kanyang buhay. Pero wala naman daw assassination plot. There's a threat for you to get killed by the administration. That is a possibility. You see what they're doing right now? That is an example. They are undermining my security. Nang tanungin kung may balak din siyang doble ng kanyang security, do you also intend to double your security also like the PSC? Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. tumanggi naman ang bisi ng tanungin hinggil sa sabina ng NBI. Hindi pa raw niya ito nababasa. Nang hinihinga ng paglilinaw, kaugnay sa sinabi niya sa kanyang online press con na may utos sa kanya ng unang ginang. I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. Nasa Veterans Memorial Medical Center ang Vice Presidente kanina para samahan ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakakonfined. Gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na isinugod din dito matapos tumaas ang presyon kagabi sa pagdinig ng Kamara. Pero pagsapit ng hapon, umalis din ang bise para sa isang personal na lakad. Sa Biyernes, inaasahang muling dadalo si Vice President Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability. Muling iginiit ni Vice President Duterte na hindi dapat isinasa publiko ang paggamit ng confidential fund. Maaari daw kasi itong ikapahamak ng ilang individual. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na suporta ng militar at pulisya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabay hamon sa mga ito na protektahan ang konstitusyon. Inalmahan yan ng Malacanang at tinawag pa na garapalang panawagan para sa kudeta. Nakatutok si Salima Refran.
Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Yan ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar sa gitna ng banggaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. I'm challenged to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa na tanging ang militar lang daw ang makakapagtuwid. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yan na garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban kay Pangulong Marcos. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa panghihikayat na patalsikin sa pwesto ang presidente para lang makapamuno ang sariling anak. Sabi ni Bersamin, kikilos daw ang Estado laban sa lahat ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw sa kapangyarihan upang madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng mga kaalyado nito, inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama. Sabi naman ng Justice Department, the military has no role whatsoever. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay ng ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Mananatili raw ang AFP na tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Our Armed Forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve, and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we will do our mandate accordingly. Ganito rin ang paninindigan ng PNP. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Nakatanggap ng reklamo ang Korte Suprema tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na huhukayin ito ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bukod yan, may nakabinbin pa palang disbarment case laban sa bise dahil sa pananapak nito sa isang Davao City Sheriff noong 2011. Nakatutok si Chino Gaston.
Paglalahad ng Korte Suprema, may natanggap silang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Kaugnayan sa pahayag ng bise noong Oktubre ukol sa paghuhukay sa labi ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sabi ng Korte Suprema, anonymous o walang nakalagay na pangalan sa reklamo. Just this month, the Supreme Court received an anonymous complaint regarding her statements about the late President Ferdinand Marcos. And how has the Supreme Court acted on that anonymous complaint? There's no action yet to the moment. Sabi pa ng Korte Suprema, may nakabimbing pang disbarment case laban kay Duterte. Inihain ito noong 2011, panahong mayor pa ng Davao si VP Sara. Kaugnay ito sa kanyang pananapak kay Davao City Sheriff Abby Andres na nagpapadupad ng demolition order sa mga informal settlers ng lungsod. Dali, sir. Ayaw sa... Bakit parang natagalan ito? I'm not very informed about what happened in the case, but I know that there were a lot of pleadings and procedure that happened. So pag disbarment case, it's really on a case-to-case basis. Hindi naghain noon ng reklamo si Andres laban kay Duterte, pero na-reprimand siya ng ombudsman matapos ireklamo ng Sheriff's Confederation of the Philippines. Nag-issue naman ng public apology si Duterte halos isang taon matapos ang insidente, pero matagal na raw siyang personal na nakapag-sorry noon kay Andres. Wala pa mangyog ko ever publicly na nag-sorry. So I would just like kana ganing mapaabot kay Sheriff Andres and sa iyahang, most importantly sa iyahang pamilya. But I know na appeal hurt pag sila sa nahitabo. So sorry sa ilaha. It will not happen again and it was an unfortunate incident. Sa ilalim ng rules of court, bukod sa pwedeng ihain ng disbarment complaint sa Korte Suprema o sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ding motu proprio o sa sariling aksyon suriin ng Korte Suprema ang asal at mga aksyon ng isang abogado. Kaya tinanong din ang Korte Suprema kung may aksyon itong gagawin sa mga panibagong pahayag na binitawan ni VP Sara kay Pangulong Marcos. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known. But usually, it's usually by complaint. So we'll wait and see what the court has or what the court will do with that. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sa huling pagdinig ng Senado ukol sa Pogo, pinalutang ni Senador Risa Ontiveros na ginatasan at pinagtaksilan umano ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang ang bansa dahil sa pagkakasangkot sa Chinese intelligence activities. Si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo naman, tinawag na isa umanong agent of influence ng National Intelligence Coordinating Agency. At nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang 16 na pagdinig ukol sa Pogos, hindi na nakadalo kanina si Alice Guo sa pagtatapos ng investigasyon ng Senado. Dininig din kasi sa korte ang kasong qualified trafficking laban sa kanya. Ilang beses lumutang sa Committee on Women and Children ang posibilidad na Chinese spy si Guo. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila ito makumpirma. Pero isa raw agent of influence si Guo. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her. May na-monitor din ng NICA na Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat Groups. Hackers ito na maaaring sponsored o binabackupan ng gobyerno ng isang bansa o ng criminal groups. With the information that we have, we can confirm that indeed Chinese Advanced Persistent Threat Groups are operating or targeting the Philippines, whether government or private sector entities. We have monitored some of them, Madam Chair, and again in an executive session, if required, we can share some information.
Pinalutang naman ni Senador Risa Hontiveros, chairman ng komite, na sangkot umano sa Chinese intelligence activities sa bansa si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Ayon sa PAGCOR, wala silang record na may POGO license si Yang. There were reports that he has several companies, ma'am. But ang problem po doon sa amin during the investigation is that most of these personalities, they have their own fronts. Mga iba po yung nakalagay sa kanilang mga Securities and Exchange Commission documents. Kaya po, hindi mo talaga ma-attribute sa kanila directly. Pero iprinisinta ni Hontiveros ang larawan ni Yang kasama ang self-confessed Chinese spy na si She Zhijiang. Buwelta ng abogado ni Yang, hindi ito pruweba at hindi patas na bumuo ng konklusyon dahil lang magkasama sa litrato ang dalawang tao. Dati nang sinabi ni She na Chinese spy din umano si Alice Go. 2011 unang pumasok sa Pilipinas si She. Kinasuhan ng 2014 dahil sa operasyon ng iligal na kasino. Pero tila na walang parang bula ang record ni She. Nakakuha rin ng visa sa Pilipinas si She noong 2017. It looks to me that someone powerful made these derogatory facts about She Zhijiang disappear. And just as a note, this is usually done for intelligence agents. Nakakuha rin ng POGO licenses si She. Siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si She? Opo. Ayon naman sa dating cellmate ni She, maraming espiya at hindi lahat ay Chinese. They are not only targeting Chinese, but they are also targeting some Filipinos or other members of the in the government. So it is wide and it's complicated. There are Filipinos working against the interests of the Philippines. Yes, that is correct. Based on the information that is provided by Mr. She, but of course we have to confirm. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Maaari raw papanagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong plunder o technical malversation kaugnay ng paggamit sa kanyang confidential funds. Sabi yan ng ilang mambabatas matapos sabihin ng mga tauhan ng bise na sumusunod lamang sila sa utos ng kanilang boss kaugnay ng pamamahagi ng pondo. Nakatutok si Jonathan Andal. Nahilo kaya isinugod sa ospital kagabi si Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng pagtatanong sa kanya ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability Committee na nag-iimbestiga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Okay. Siya po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Pero sabi ng mga kongresista, hindi tama na hindi ang disbursing officer ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglaanan nito. Sa huli,
It is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda, dating DepEd Assistant Secretary, hindi sinagot ang mga paratang na namudmud siya ng envelope na may lamang pera sa ilang opisyalis ng DepEd noon. Gaya ng aligasyon ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na nakatatanggap daw noon kada buwan ng envelope na may 50,000 piso. Totoo ba na inabutan mo sila ng sobre? There were actually some crimes that were mentioned, and as such, if I'm going to answer those allegations, Mr. Chair, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Isa pang pag-amin ni Mr. Fajarda, nagpapadala siya noon ng pera sa mga bank account ng ilang superintendent sa DepEd sa utos din ni Vice President Duterte. Inungkat din si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa ilang acknowledgement receipts para sa confidential funds, pero pinagdududahan ng mga kongresista kung totoong tao. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said napapayag kayo kasi may apelyidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita ng apelyidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Pinayagang makauwi o binigyan ng furlough ang 4 na OVP staff kahit pa meron silang contempt order. Nangako silang dadalo sa susunod na pagdinig. 2 staff na ni VP Sara ang nasa ospital ngayon, si Gina Acosta at si Attorney Zulaika Lopez. Sabi ng mga kongresista, inaasahan pa rin nila na dadalawang-dalawa sa susunod na pagdinig sa Biyernes, maging ang bise. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hinihingi ng ilang kongresista ang pagbawi sa executive order na nagbababa sa taripa ng bigas. Sabi kasi nila, bigo naman daw itong maibaba ang presyo ng bigas. At ang importer lang ang nakikinabang. Nakatutok si Maki Pulido. Para magmura raw ang bigas, binagsak noong Hulyo ang taripang babayaran ng mga rice importer. Sa executive order ni Pangulong Marcos, mula 35% rice tariff, ibinaba ito sa 15%. Kaya ang tanong sa binuong Quinta Committee o 5 komite sa Kamara na nagsama para imbestigahan ang presyo ng pagkain, bakit ilang sentimo lang ang ibinaba sa presyo ng bigas kahit bagsak na ang taripa at bumaba na rin ang presyo ng bigas sa world market? Bakit, Mr. Chair? Sang-ayon sa PSA, ang binaba ay 0.44 cents lamang po. Tila, pinaglalaruan tayo ng mga kamay na hindi pa nakikita. 55 pesos per kilo ang average price ngayon ng bigas sa merkado. Kung tutuusin, 7 to 10 pesos ang inaasahang bawas presyo ng NEDA nang bawasan ng taripa. Kaya dapat ang kada kilo daw ng bigas sa ngayon naglalaro sa 41 to 44 pesos. Depende kung saan inangkat ang bigas, nasa 38 to 40 pesos na lamang kasi ang landed price nito, batay sa datos ng Bureau of Customs. Lumalabas din na walang shortage na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng bigas. Tumaas pa nga raw ang volume ng inaangkat na bigas. Pero inamin ng Department of Agriculture, hindi ito binubuhos ibenta ng mga importer sa merkado kahit makakatulong sa pagbaba ng presyo. Don't you see that as hoarding? Yung holding back, yung 80,000 example lang? With regards to hoarding, I cannot comment po. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Sa unang pagdinig ng Quinta Committee, hindi pa nito natutumbok kung bakit nananatiling mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pero isa sa ipinapanukala ay bawiin ang executive order na nagpabagsak sa taripa ng imported rice. Dapat talaga ma-review at ibalik dahil mukhang useless yung pagbaba ng tariff. Sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Is it the importer or is it the consumer?
Malamang po yung pong mga nag-i-import. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kahit walang bagyo o sama ng panahon, may mga pag-ulan pa rin dapat paghandaan ang ilang bahagi ng bansa. Gaya sa Mindanao, na apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng hangin mula po sa dulong hilaga at timog ng mundo. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto ngayon sa buong Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang chance ang ulanin ng Apayao, Cagayan at Babuyan Islands. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. May pag-uulan din sa Visayas habang malawakan at matitinding ulan naman ang patuloy na mararanasan sa Mindanao. Maging alerto po ang mga residente dahil malaki ang banta ng baha o landslide. Dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero mag-monitor pa rin sakaling magka-thunderstorms. Nagtipon-tipon sa bahagi ng EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit nila ang araw ng pagpapahayag dahil sa mga umano'y hindi maayos na nangyayari sa bansa. At yan ang tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, patuloy nga nagtitipon dito sa likod ng EDSA Shrine ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ang ilan sa kanila ay narito pa mula kaninang umaga. Ayon sa mga nagbabantay na pulis dito sa EDSA Shrine, mas marami sila kanina dahil ang iba nasa loob ng simbahan para dumalo sa misa sa EDSA Shrine. Hindi lang daw nila pinayagan ng mga taga-suporta na manatili sa harap ng EDSA Shrine sa bahagi ng EDSA para hindi sila makaabala sa trapiko. Maya't maya lang silang pinagsasabihan na gumilid para hindi makaabala sa daloy ng mga sasakyan at pedestrian. Bukod sa mga taga-suporta, kapansin-pansin din ng napakaraming vloggers na nagla-livestream ng mga nangyayari rito. Ang police contingent nakaabang lang sa harapang bahagi ng shrine at sa ilalim ng EDSA Ortigas flyover. Wala silang pahayag kung ano ang plano nila sa mga ralista at kung hahayaan silang manaliti rito hanggang mamaya. Pero may mga usapan mo nung posibleng i-disperse ng mga pulis alas 7 kanina. Ayon sa isa nilang nagpakilalang volunteer leader na si Ka Eric Celis, Secretary General ng grupong Sambayanan, mapayapa ang kanilang pagtitipon dito at wala silang intensyong manggulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Eric Celis. Ang aim dito ay magkaroon ng araw ng pagpapahayag. That the people will have to speak up and stand up. Dahil hindi na maayos ang nangyayari sa ating bansa. Nananawagan kami na ang mga military forces, ang AFP at PNP, ang security sector, ay dapat kilalanin nila ang karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at sa sama-samang pagkilos as guaranteed by the Constitution. Ang pamunuan ng EDSA Shrine, wala naman daw nakikitang problema sa pananatili ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito basta't hindi sila makakaabala sa operasyon ng shrine. Pinabulaanan naman ng PNP na i-disperse nila ang mga nagtitipon dito. May dumating lang daw na fire truck kanina, Vicky, dahil ang abiso ng mga nagrarally dito ay magkakaroon sila ng candle lighting ceremony. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, hanggat hindi sila makakaabala sa operasyon ng EDSA Shrine at walang makakaabala mga sasakyan at mga pedestrian dito, ay pwede pa mag-overnight ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Yan ang latest mula dito sa EDSA Shrine. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Muling nanumbalik ang malagim na kasaysayan matapos ungkatin ni Vice President Sara Duterte ang pagpatay kay Benigno Ninoy Aquino at isinisi niya ito sa mga Marcos. Ngayong bispiras ng kaarawan ng dating senador, may panawagan ng kanyang pamilya. Sabay nanindigang tutol sila sa anumang banta ng karahasan o pagpaslang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang malagim na pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino muling nanumbalik sa isipan ng publiko. Matapos ungkatin ni Vice President Sara Duterte sa banggaan nila ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Si VP Sara direktang inakusahan ng pamilya Marcos na nasa likod daw ng pagpaslang kay Ninoy. Kasaysayan raw ang kanyang patunay ng kakayahan ng pamilya Marcos kaya nababahala siya sa kanyang seguridad. The playbook, remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac.
August 21, 1983, matapos ang 3 taong exile sa Amerika, nagbalik bansa si Ninoy, leader ng oposisyon noon at pangunahing kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero pagkababa ng eroplano, binaril ito at pinaslang sa tarmac ng Nooy Manila International Airport. Mabilis noong itinanggi ni Marcos Sr. ang aligasyong siya ang nagpapatay kay Ninoy. Matapos ang mahigit 100 sesyon at makinig sa halos 200 saksi, lumabas sa investigasyon ng Agrava Fact-Finding Board na military conspiracy ang nangyari. Sangkot daw sa pagpatay sina nooy AFP Chief Fabian Ver na pinsan ni Marcos Sr., Brigadier General Luther Custodio at Major General Prospero Olivas at iba pa. Kinasuhan sila noon sa Sandigan Bayan ngunit inakwit noong 1985. Pero matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986, pinayagan ng Korte Suprema na dinggin muli ang kaso dahil moro-moro lang daw ang ginawang pagdinig noon. Pagsapit ng 1990, matapos ang pangalawang trial, 16 na military men ang nahatulan ng reklusyon perpetua kasama si General Custodio. Si Ver naman, kasama ni Marcos Sr. nakalabas ng bansa at namatay noong 1998. Pero kung sino ang tunay na mastermind, hindi pa rin natukoy. Kahit pa naging pangulo ang byuda ni Ninoy na si Cory at anak nilang si Noynoy. Hinihinga namin ng reaksyon si Pangulong Marcos sa aligasyon ni Vice President Duterte. Pero dati nang sinabi ng Pangulo na hindi si Marcos Sr. ang nagpapatay kay Ninoy dahil hindi raw yun gawain ng ama niya. Sinabi rin niyang 2 Aquino na ang naging Pangulo pero hindi raw napatunayan ang akusasyong ito. Sa pahayag ng pamilya Aquino para sa kaarawan ng dating senador bukas, sinabi nilang marahil si Ninoy ang nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Dapat daw panagutin sila sa anilay libo-libong dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni Marcos Sr. Pero naniwala raw si Ninoy sa mapayapang pakikibaka at ang sabi ng pamilya Aquino, mariin nilang tinututulan ang anumang bantang karahasan o pagpaslang, sabay panawagang ipanalangin ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mas pinagtibay ng Pilipinas at United Arab Emirates ang ugnayan sa ekonomiya at trade cooperation. Kasunod yan ang official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa presidente ng UAE kung saan napag-usapan nila ang pagpapatatag ng bilateral ties at iba pang benepisyo sa kanilang mga nasasakupan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa tulong ng leader ng UAE, kabilang ang training sa Philippine National Police, pagpardon sa mahigit 100 Pinoy noong nagdaang Idil Adha at humanitarian aid sa mga biktima ng kalamidad sa Pilipinas. Halos 700,000 kababayan natin ang nasa UAE. Pinagmumulta ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa pagkaantala ng 27 transmission infrastructure project sa bansa. Sa 105-page decision ng ERC na inilabas ngayong araw, nakasaad na hindi nabigyang katwiran ng NGCP ang pagkaantala ng implementasyon ng mga proyekto at dahil dyan, kailangang magbayad ng 12.3 million pesos ng NGCP sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang desisyon. Ayon sa ERC, mahalagang hindi maantala ang mga proyekto dahil malaki ang epekto nito sa transmission system at cost of electricity na binabayaran ng mga consumer. Hinihinga namin ng pahayag ang NGCP kaugnay nito. Nagliwanag sa makulay at naggagandahang Christmas lights ang ilang probinsya na may kanya-kanyang paandar ngayong Kapaskuhan. Sa Davao del Norte, may Christmas tree na mahigit 200 talampakan ng taas. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ganito kaganda ang Tagum City Hall grounds sa Davao del Norte nang pailawan na ang higanteng holiday tree doon. Pero hindi basta-bastang Christmas tree dahil may nakakalulayang taas na aabot sa 202 feet. Binuhay pa yan ng libo-libong colorful lights at iba't ibang mukha ng mga hayop. Mala Noah's Ark pa ang base layer na umabot daw ng mahigit 2 buwan ang pagdisenyo at pagtatayo. Sobrang kanindot dyan siya. For me po is it's
a symbol of joy wherein kita tanan maka-express of what we feel kasi nga it's Christmas and we get to be together. Mas pinaramdam pa ng 500 estudyanteng nakasuot ng angel costume ang diwa ng Pasko sa pagkanta nila ng angel singing rendition. Feels like a dream? Pasyalan yan sa Tanawan City, Batangas. Ang Tunnel of Lights papasok sa Mabini Plaza, pinailawan din kasabay ng 45 talampakang Christmas tree. Pero hindi lang yan ang IG-worthy dahil may mini Christmas trees pa, mga parol at reindeer sa paligid. Kaya naman enjoy ang mga bata at matatanda dahil may pwede ring sakyan na carnival ride. Sa Bayumbong Nueva Vizcaya, may village rin na dinudumog ng mga bisita. Ang bawat sulok ng Christmas village, magandang selfie spot dahil puno ng dekorasyong pamasko at LED lights. Partneran mo pa ng malamig na simoy ng hangin. Bibingka at puto bumbong na lang ang kulang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Abot kamay na me time ang ganap ni Jillian Ward na well-rested at ready na ulit sumabak sa trabaho after ng success ng Abot Kamay na Pangarap. From portraying Doc Annalyn, may bagong project ang star of the new gen na parehong first time para kay Jill. Makichika kay Nelson Canlas. Anak, matapos ang successful run ng Abot Kamay na Pangarap na umabot ng mahigit 2 taon at nag-iwan ng mga pinag-usapang mga eksena, nagkaroon na ng pagkakataon si Jillian Ward na magkaroon ng me time. Ayan, ito nagpakulay po ako ng buhok. Tapos medyo mas busy po ako ngayon sa ibang mga bagay. Like nagda-dance class po ako, nagpa-firing ulit ako, yung mga ganun po. Opo, kahit saglit lang, na-enjoy ko po siya. After ng short vacation, ready nang muli si Jillian na magpakilig ng mga kapuso sa bagong serye na kanyang gagampanan. First time nga raw niyang gagawa ng rom-com o romantic comedy. Bilang child star, puro mga roles ko po talaga growing up is more on drama, family drama. Tapos wala po masyadong mga kape or romance sa story. Medyo nag-start lang po nung sa Abot Kamay. Ayan na po. Ang daming manliligaw ni Annalyn. Bakit? May nararamdaman ka ba? May nararamdaman kasi ako eh. Ang kanyang makakatambal, isa raw sa mga naging manliligaw ni Doc Annalyn. Ang kapair ko po dito is si Michael Sager. So ayan, work ko din po siya sa Abot Kamay na Pangarap. Medyo naka-help din po yun kasi syempre naka-work ko na po siya. So medyo mas komportable na rin po. Pero yun na nga, Tito Nelson, kinakabahan pa rin ako kasi hindi ako sanay talaga sa mga kilig-kilig na eksena. Bago naman ang pagbabalik niya sa paggawa ng series, tinatapos ni Jillian ngayon ang isang movie project. First time din daw para kay Jillian ang role na tiyak na ikagugulat ng kanyang mga taga-subaybay. Sa lahat po ng characters na nagawa ko, ito yung pinaka-challenging. Super... In what way siya challenging? Mostly physical po, pero mentally challenging din po siya eh. Hindi mo pa nagagawa sir? Yung ganito po ka-intense, hindi pa po. Yung ganito ka-intense talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 29 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.